Topic for today is a reaction video. Top requested stock. Mag-react daw ako dito based on the call mid-year market outlook. So this video is requested by one of the members in my Patreon. So magre-react ako on different slides. So the first one, JFC. So call financial Muslim mga ano to, no? Mga blue chip. Yun naman yung lagi nilang dinidiscuss. Okay. So the first one is JFC. May ano ba rito? Normally may ano sila di ba? Pag fundamentals, April tan, sabi niya kung buy. Technical naman yung isa, no? Mukhang sa ending ng video, ayun nga. So JFC, medyo nagba-bounce. So JFC, I think may crucial yung kanyang second quarter. So pag nag-report to ng declining profitability ulit on the second quarter, I think tuloy-tuloy na tatanggalan to ng premium and baka sell down ulit siya, no? Baka sell down na siya lower than its COVID low. So nag-register siya last year ng around 10.8 billion. So 164 divided by 10.8. So 15, no? That's based on last year's earnings. Medyo mataas considering nagde-decline ngayon yung kanilang profitability. So pag nag-decline ulit siya on the second quarter, hindi nagmamaterialize yung kanyang mga ina-acquire, I think still down ulit to. Trade siya below 10 na multiple. Tatanggalan siya ng premium. Kasi bakit mo siya bibigyan ng premium? Hindi naman nagmamaterialize yung kanyang mga na-acquire, no? So yung diskarte niya na maging food holding company, acquire ng iba't ibang brand left and right. Kung lahat ng 'yon di nagpe-pay off, 'di ba? Ba't mo siya bibigyan ng multiple? So, sell down to. Next is Ali. Crucial din yung nito. Second quarter nito. So, bagsak na sila sa first quarter. So, madami nagtatanong ba't daw sinesell down si Ali? Kasi nga, relative to other property sector, nagtitrade to at a higher P multiple. 242 divided by 39. So, nagtitrade sila around 6.2, no? Based on last year's earnings. Ngayon, nag-decline sila ng Q1. So, most definitely, umakyat yung PE na yan. Na yung 6.2, kala nyo, cheap na yan. Yung mga property sector, ever since nagka-COVID, no? Tapos umakyat yung interest rate. Hindi na maganda sentiment sa kanila. So, a lot of them are actually trading around, below 5, below 3, ganyan. So, relative to other property stock, mahal pa to. So, hindi pa to mag-correct. Especially kung magre-report ulit to ng pangit na Q2. Okay? Kasi kahit sabihin mong hindi, quality kasi na company ang Ayala Land Ano siya magiging quality kung magre-report siya lagi ng declining growth, di ba? Next, BDO. So, nag-report si BPI recently. Nag-decline yung kanyang Q2 performance. So, we'll see if the biggest bank in the Philippines, no, baka mas resilient siya. Na possible mas resilient to sa Q2 kasi mas maganda yung NPL ratio nito, no, compared kay BPI. And actually, nagre-rebound yung kanyang stock price. So, maybe the market tingin nila resilient ang BDO sa Q2. Next is another bank, Metro Bank. So, nag-decline si BPI. Ngayon, pag nag-decline si BDO and then si MBT naman yung mag-grow, baka ito yung pansinin, no? Kasi ito lang yung nasa big 3 ngayon na bangko. Still trading way below its book value of 88. So kung mabaliktad yung situation, si Metrobank yung mag-grow, meanwhile, declining si BDO BPI. Pag pinansin to, 88, that's 33% upside. And mas mataas yung yield nito compared to BDO BPI. I believe mas mataas din or mas maganda rin yung kanyang NPL ratio compared to the two.
So next is BPI na nag-report na to. So declining yung kanyang first half performance. Ibig sabihin nag-decline sila sa Q2. Pero ganda pa rin nung sentiment sa kanya. Oh. Diba? So madami pa rin naniniwala kay BPI. Maybe baka ano lang daw yan. Temporary setback. And mag-recover sila sa Q3, Q4. So talagang gusto pa rin i-trade ang BPI at a premium 103/93. So price to book of 1.1. Next is Globe. Kumusta na to? So may optimism siya nung mga nakaraan. And ayun no. So again, optimism on the GCash or Mint IPO. Siyempre kung mabenta nila at premium price, mag-benefit yan yung mga may stake sa Mint, which is Globe, Ayala Corporation. Yung isa naman is TEL. So si TEL, i-IPO niya rin yung kanyang REIT. Pag nabenta niya yun at premium price, syempre mag-benefit din siya doon. And I think still trading below my bargain price. Next is Ayala Corporation. Another mag-benefit pag na-IPO ng successful si Mint. So pinipitik to early this year, then biglang sinell down, and then pinipitik ulit. Pero para sa I think there are better holding companies out there compared to Ayala. Kasi kung tingnan mo yung mga growth driver niya ngayon, so BPI nag-decline na. Globe nagde-decline ng konti or flattish on recent quarters. ASEN, I think mayayari yun on a high interest rate environment. So I don't see any solid growth driver kay AC in the short term. Kumusta ba na ito? Kumusta first half niya ay first quarter. So ayan, nag-decline nga siya. Oh. And malaki utang nito. So mayayari to na high interest rate environment. Next is ICT na I believe sobrang lakas pa rin. Unstoppable. Ay, all-time high na naman. Still the biggest growth driver ng Pilipinas. So kung maganda yung niya, tawag nun, maganda yung second quarter niya, I think, magti-treat pa rin premium, no? So, maganda yung first up niya, 239, 293. Puputok talaga siya. Nagmamaterialize lahat ng kanyang mga port expansion. Siyempre, mahina pa kayo ng peso against the USD. Next is SCC na wala to, no? I think pre-pressurean na siya na, matatalo siya sa call bidding. Kasi may headline recently na yung kanilang na-collect na data dati, no? Technical data regarding the coal mine, pwede daw masilip ng competitor. So, hindi na gusto ng market yon kasi baka doon nga yung or ang naisip nila is baka hindi SCC yung gustong manalo, di ba? Kaya ngayon, sinesell-sell siya, pre-pressurean siya na di na siya mananalo, okay? Ngayon, kung manalo man siya dyan, another question, magtitino na kaya yung kanyang power segment, di ba? Kasi yung supposed to be na taga-offset ng declining growth ng kanyang coal segment, yung kanyang power segment, ganun din eh. Hindi siya nagpe-perform ng okay recently. Next is MER. So MER, hine-headline na recently yung kanyang Terra Solar. Pag nag-online yon, additional growth driver. So medyo nagbabounce na siya recently. Maybe because of that headline. So ibig sabihin yung growth prospect ni MER gumaganda na naman, di ba? Next is Maynilad. So tinatanong sa akin to recently kasi there's a big chance siya na yung papasok. Papalitan niya si Converge. Ngayon, Converge kasi, ang lit niya na business na gawa ng nabenta na siya ng nabenta, no? Ayan, 72 billion with a float of 30%. Papalit sa kanya is significantly mas malaking business. Ayan, 114 with almost similar na float level. And Manila Water, or I should say Maynilad, mas mahal to ngayon kaysa kay Manila Water. So, I don't think
Yung in-expect ng iba na baka pag in-inject siya, biglang rarally, no? Mag-all time high ulit. I don't think mangyayari yon. Feeling ko ibalik to sa kanyang IPO price eh. 15 pesos. And from there, baka, terms of earnings multiple, similar na sila ni, Manila Water. So, eto yung summary. So, parang dalawang tab, no? Maybe, buy signal. JFC, Ali, BDO, BPI. Hindi ako nag-agree, no? Mag-agree ako dyan kay, MBT pag mag-report to ng magandang Q2. Tsaka kay Tel. Okay, I think dalawa lang. Si Mer din pala, no? So, ICT, thumbs down si, April Tan. So, siguro, inisip niya, masyadong, masyado lang matas yung lipad niya, no? Baka hindi na makahabol yung kanyang, valuation. Pero yung isa, daw, no? Bullish technical, may momentum, malakas. And then, dalawang thumbs down, SCC Maynilad na. Ako, agree din ako dyan, no?